Okay guys, yan. Good morning. So ngayon ay June 24. So kung June 24 ngayon, itong isa is mga 44 days na. So yung isa hinarvest ko na kahapon kasi mas malaki na siya. And siya yung pinakamalaki kong na-harvest dito. Kung 44, mga 43 days lang yon, pero umabot siya ng 160 grams. So far, yun yung record ko na pinakamataas. And ang realization naman natin doon is, dahil ito, lagi kong nire-refillan ng tubig. So, medyo naging constant yung madaming nutrient solution niya. Dahil lagi siya nare-refill. So, palagay ko, if I can do that sa mga other setup natin, baka mas improve sila. Kasi yan, pag mga 43 days na, 40 days niya, yan, 42 days, half or less than half na lang yung tubig nila. Pero tingnan natin, kasi dati may problem tayo sa leak and kung ano-ano pa. So ngayon, titingnan natin kung ano magiging response nila. So ito, i-harvest ko na to. So yan, magkaka-free up ulit tayo niyan. Pero baka bukas na ako maglinis ng mga container kasi may lakad ako today. So, kailangan ko lang mag-harvest para sa maibenta na natin sila. So, ito, may dalawa pa dito na pwede kong i-harvest. Yan. At, ayun pa. Madami. Ayun siguro lang yung pinakamaliit. Pero kahapon, may natimbang din naman tayong maliit. Mga 74 grams lang. Pero sinama natin siya doon sa mga 100 plus grams natin na dalawa. So, at least 250 grams yung binibigay natin. 250 to 300 grams yung binibigay natin for 100 pesos. Hindi na masama, hindi ba? So, dito naman, nung nakaraan kasi diba naglagay tayong tubig dito. Tapos kahapon, nung chinek ko, parang ang baba ng tubig. So, ngayon, check ko kung bigla ulit. Bumaba nga talaga yung tubig. Sobrang bilis bumaba, mga ganyan. Siguro half inch yan. So, it's either may leak or kung ano man. Yun. So, dahil sa ganyang senaryo, medyo mahirap. Hindi ko lang kung iwanan ko sila today. Kailangan ko silang iwanan eh. Madedelay kasi sila ng growth pag laging ganyan. Anyway, yan. So, may isang problem tayo dyan. So, baka i-pull out ko tong isang tube na to, ine-check natin. And may inisip kasi akong panibagong matagal ko na iniisip yun yung hindi parang semi-DWC kasi hindi ako gagamit ng aerator. Ang gagawin ko lang, i-circulate ko lang na isi-circulate yung tubig. Tapos yung pinaka-aerator natin is yung pagbagsak na lang ng tubig. Pag drop off niya, doon na lang siya gagawa ng air. Yun yung iniisip ko. Kasi pag ganun setup, kunyari recirculating, mamimaintain natin yung level ng tubig. And hopefully maging okay siya. So, gagawa ako ng ganung setup. Dito ko siguro ilalagay. Pero isipan ko pa kung paano yun sa electrical. Sa natin ikakabit or kung ano man. Pero ayan. So, may set na tayong pinag-iisipan. So, dito, madalas pa rin ako nagre-refill dito kasi nga, laging bumababa yung tubig nito. Hindi naman dumadami yung pool of water doon. Tapos ito, kukunin na natin yan. Lalo na yan, ang pangit ng itsura. Pero pwede pa. Kinain ko rin yan kahapon. So, ayan. So, sa nakikita natin ngayon, by second week ng July, doon tayo makakapag first harvest talaga ng madami. Ito, 45 heads yan. Or more than pa kasi meron pa tayo doon. And dito naman, end of June, makapag-harvest tayo ng lalik. Ang ganda na itsura niya kung tutuusin. Medyo leggy lang talaga siya para sa akin. And let's see yung other na maging other batches natin dyan. Pero ngayon, mainstay muna tayo kay Olmeti. Pero from time to time, dadagdag tayo ng tatlong siguro Scamander, tatlong Rainy, tatlong
Ano ba yun? Tiberius. Pero baka Tiberius wag muna kasi sa bear na siguro, pag mga bear months na, pwede siguro yan. Ayun. Ito kasi nagka-problema tayo, nutrient solution eh. Sobrang naubos. So dito naman, nag-refill din ako. Ayun no, parang ang bilis umubos. Kasi dito kasi, understandable naman na medyo mabilis maubos. Kasi, ang lalaki ng halaman na dito, ang lalaki na ng lettuce. Doon, ang liliit pa. Kaya nagda-doubt ako na naubos nila yung nutrient solution. Palagay ko talaga, nag-leak. Pero hindi naman siya yung leak na tuloy-tuloy. Parang dito lang siya hanggang dyan. Anyway, ayun. So far, yan. Isa na lang yung nandun sa gilid natin, si Scamander. And wala pa rin tayong balita sa mint. Palagay kong gugustuhin ko talaga ng mint. Kailangan ko na lang bumili ng yung nakatubo na. So ayan o. Severe na yung iba kasi nasira na yung halaman. So kinakain na siya ng fungus. Yan. So ang ginagawa ko, since binibigay ko siya, kinakat ko yung mga may tip burn. Yan. Okay pa naman. Ayan. So ito, good size naman siya. Pero palagay ko kasi kung na-maintain natin yung level, siguro mga ganyan lang yung air space niya dyan. Palagay ko, mas magaganda yung tubo. Pero yun nga, pag nag-circulating tayo, tas medyo may aeration yun, which is ito testing pa natin, hopefully maging okay yun. Ang maganda rin kasi nun, kung recirculating na babago at na-check ko yung tubig, at na may maintain natin yung ppm ng tubig at maganda yung level, pwede tayong magtambak ng iba't ibang halaman doon. Hindi ko sure kung na-imagine nyo. Pero pag nagawa ko na, explain ko rin naman yung idea ko. So ayan. So ito, ang taas na. Ito, kailan ba to? Kasabayan yata nun, no? Kailangan ko lagyan ng date. Hindi na ako masyadong nagiging organized sa mga additional natin. Pero hopefully, okay naman lahat. Hello, Spike. Anong ginagawa mo dito? Aso ko. Hello. Yan. So goods naman eh. Kita ko okay naman yung laki nila. Lalo na to. Simula nung tag dito. Liner ako. Palagay ko mag-improve naman yung growth nila. So far, kung kaya ko magawa yung 60 grams. Kasi 150 grams nga lang, tuwan-tuwa na ako eh. Pwede na tayo mag per kilo ng palagay ko. Palagay ko Kasi, yun nga, papatak din yan ng, ilan ba? Parang 400 per kilo. Hindi na masama. Ayun na, may mga part lang na nagdilaw-dilaw. Tinitimbang ko naman yan. So, harvest lang ako today. Ayun dito. May mga, ano ba to? Lalik na maganda yung tubo. May lalik na hindi. May malago, medyo may maliit. Tapos, ang problema, nagkaganon-ganon sila kasi nagiging leggy. Hopefully wala namang naputol. So kahapon din gumawa na tayong 2.0 easy na pandilig. Ayun, pandilig ko dito sa aking cucumber kasi iniisip ko baka kaya hindi tumutuloy yung ibang bunga kasi kulang sa nutrients. Pero nag-prune na rin tayo dito kasi bala ko na rin talaga siyang i-stop. Ayun pala, nabanggit kong sa pag-stop. Yung bell pepper natin, tinigil ko na rin, hindi ko na rin itutuloy muna. And bala ko na rin i-out yung isang bell pepper dyan. Focus na lang muna tayo dito sa ating mga lettuce. Yan. So from time to time, magtatanim tayong Tiberius, itong romaine. Pero mga tatlo lang siguro. Tapos dito, ito yung transfer ko kahapon. Hindi ko na naman nalagay yung label. Sa yung label. Okay. Medyo nagiging hindi na ako naging organized. Pero sige, ayusin ko pa yan. Kailangan ko lang ito lagyan ng label. Pero
2 days yan after nito. Ito 11 eh. 11, tas ito 13. So, June 11 and June 13. Yun din yung mga excess nila. Okay, so yun na lang muna. Mag-harvest na lang muna ako ngayon. And see you next update, guys. Bye-bye.